tayo mga kada, tapos na mag-doom scrolling sa internet. Lahat ba ay nakita na nag-spark ang online debate tungkol sa kape at krudo? Naku, Mama P, ako nga nakita ko yan, sabi nga sa isang post, mahal na kape gusto, pero mahal na gas ayaw. Marami tuloy ang nagsasabing itong pagkumpara na ito ay isang false equivalence fallacy. Yan yung mga nakikita natin ngayon sa social media. Trending, no? Oo, Ang nagtitrend. hirap nga. Ang hirap nga yata i-compare ng presyo ng luho sa presyo ng pangangailangan. Pero ang tanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng false equivalence fallacy? That's why kaya naman, need na natin ng help mula sa ating guest psychometrician for today. Mga kada, i-share kayo na natin yan with Chari Gemao. Hello! Magandang umaga mga kada! Sherry, Hello po, welcome good back! Thank you so much for having me again. Okay, nakakatawa lang tong mainit na debate na ito sa social media tungkol sa crudo versus kape. Ang dami nang nag-away. Marami pa masasabi dyan si Jazz kasi araw-araw to nagkakape. Yes! Nagmamahaling kape. Oo. Okay, bakit ito tinatawag na fallacy? Una muna, explain muna natin sa mga kada natin kung ano yung fallacy. Yes. So yung fallacy, Miss Pia. So actually, fallacy is misaligned explanation of something na akala natin sa unang may point, pero pag inanalyze natin, may point pero pointless. Alam mo yun? Yung parang it sounds correct, pero pag inanalyze mo, mali eh. Like for example, comparing the crude oil to coffee, Yes. sasabihin nila, ang presyo lang naman ng coffee ay kasing tulad ng presyo ng gasolina or ng crudo. Pero pag inanalyze mo, oo nga naman, pareha sila, but they don't have the same context and impact. So, ang daming nagtatalo about it. Kasi bakit daw nagrereklamo sa pagtaas ng gas kung ang presyo ng gas ay kaparehas lang naman ng presyo ng kape? So, fallacy is, actually, araw-araw itong ginagamit in every discussion, in every argument, to win the argument. Pero mali kasi yung fallacy. So, yung false equivalency naman is yung pagkukumpara ng dalawang bagay na akala natin magkahalintulad. Let's say, with crude oil and the coffee. Yes, they have the same price, pero hindi sila parehas ng konteksto. Kasi ang crude oil, ang dami niyang inaapektuhan ng mga bagay. Pag tumataas ang presyo ng gasolina, lahat apektado. Apektado Yes. ang transport. Pag tumaas ang transport, tataas ang presyo ng bilihin. Pero pag tumaas ba ang presyo ng kape, lahat maapektuhan? Hindi naman. So it's not a logical reasoning to say na parehas lang sila na kape gusto, gas ayaw. Parang mga ganon. So, ang false Mali po siya. equivalence is parang meron silang similarity, Yes. pero mas marami silang differences. Yes. Hindi po sila Okay. eksaktong parehas ng konteksto at ng impact. Pero maraming gumagamit nito. First is para i-oversimplify yung mga bagay na complicated. And also to avoid the discomfort kasi nga naman nakaka-stress na isipin na mahal ang gas. Pero pag inisip mo, ay okay lang, kapresyo lang naman siya ng kape. So, nawawala yung discomfort. But, looking at the public or looking with our policy, kapag ginamit to ng mga, let's say, ng publiko, parehas na naman ang presyo ng gas sa kape. So, nawawalan ng accountability. So, it Yes, avoids oo. accountability. And also, it diminishes the gravity of the issue. The real problem. Hindi na natin gagawa ng paraan. Bahala na kayo. Kapresyo lang naman yan ng kape eh. So, we won't do something about it. And it's very alarming pag dumating sa ganong conclusion. So, those fallacy, we need to be aware about it. And we are glad na nag-a-appear siya sa social media kasi it keeps the people informed na, no, that's not the correct way to interpret those things, especially if it affects everything. Yeah. Yes. And very crucial pa nun pagdating sa social media, ang dali natin maka-absorb. Minsan Yeah. pag nakikita natin, hala, oo nga, no, parang tama naman. Very Sige, ganun na lang. influential. Minsan na Nire-repost pa. tayo. Sino kaya nagpakawala nito? Oo nga. Sino ba? Sino ba ang may interest to make us feel like everything is just rosy Everything is right okay. now? Exactly. Which it's not. Yes. Pero Miss Pia, to answer your question, actually kasi ang ugali natin mga Pilipino, we are very resilient, di ba? And we are Yes. very happy people. So lahat ng mga crises, lahat ng mga pagsubo, we laugh about it. Sabi nga, di ba nila, we are resilient in every crisis that we experience in our country. Pero resilience doesn't mean removing accountability.
responsibility. Yes. Denying the truth, Oo. di ba? And settling for things that are not what we deserve. Yeah. Yes. Diba? Nung nagkaroon tayo ng mga problema sa pagbaha, yan na naman yung, Yes. yung niraise, ang resiliency ng mga Pinoy. So, ang ending, nakakalimutan yung totoong issue. Oo, nga, totoo. Ina-address. So in arguments like this, where there's a fallacy, you said that it's usually used to win the argument. But then Yes. when you analyze it, it's not really correct. So what's the counterpoint? Like, how do you respond to this if someone is trying to win the argument So we using need to fallacies? state the Ganda ng facts. That's a very good question. We need to state the facts. First is, when you look at the context, we need to identify the context and the scale. Ang konteksto ng kape maapektuhan ba niyan lahat? Hindi naman lahat because it is discretionary expense. Ibig sabihin, optional siya. May mga taong di bibili ng kape, bibili ng matcha, bibili ng tsaa, o hindi nila magkakape. Di ba? Yes. Oo nga. Instant na lang. Yes. Oo. Pero ang crudo ba, maiiwasan mo? Hindi. You need to buy it. At even if you don't buy it, you're still affected because everything that is important, everything that we Depends use. on that. Yes, exactly, Miss Pia. It depends on the prices of the gasoline and the crude oil. So, Ano it ang affects us. pinakamagandang sandata natin against people who use false equivalence fallacies in their arguments? Yes. Dapat lagi tayo may tamang duda. Oo. Yes. Di ba? Huwag natin laging tanggapin Yes. as a legitimate argument, yung halimbawa nito, Yes. yung kape versus crudo Oil. argument. 'Di ba? Kailangan pagdudahan mo talaga, tama ba 'to? Ano ba yung implikasyon ng Yes. ng pag-inom ng kape at implikasyon ng pagtaas ng crudo, mga ganyan. Ganun ba yun? Sabi nga, di ba, if you read the comments about it, ano siya common sense siya pero not everyone uses common sense. So, it's, the common sense is not common for everyone, sadly. So, we need to use our logical reasoning and common sense na we need to analyze everything na we don't just take what is stated in the internet. We need to do our due diligence to check it. Dapat yung pagsuscroll natin, hindi lamang passive Yes. na activity. Dapat ito talaga ay pinag-iisipan, dinedebate, Yes. 'di ba? Yeah. Pinagtatamaan ng duda. Yes. Kasi ang dami talagang misinformation sa social media. Na At marami naniniwala. Oo, and usually pa naman pag nag-doom scroll tayo, ayaw na natin mag-isip. Yes. Tatanggapin na lang na, nga no. Yes. So ngayon na alam na natin na merong mga ganitong mga devices, dapat mas maging critical yung Yes, thinking opo. natin. No? Masyado. Tsaka importante na hindi talaga mag-settle lang kung ano yung nakikita doon. Kailangan be very selective, especially maraming information sa social media. Marami ng mga nagsasabi ng mga gantong bagay, opinions, or mga false Claims, informations or oo. claims. Kailangan we do our research and we analyze things talaga, especially if naapektuhan na yung mga livelihood talaga ng mga tao. Yes. Miss Chari, sa panahon na mataas ng inflation, paano ba natin mababalanse ang pagiging praktikal at ang maliliit na luho na nagbibigay naman sa atin ng Joy. Oo, Yes. Yes. So, looking at the context of psychology, we cannot remove the things that makes us peaceful, relaxing, joyful. Kasi these are the things that regulate our emotions. So, pag inalis mo yon, ikaw rin yung magsasuffer. O syempre, nakatipid ka ngayon. Pero later on, parang hahanap-hanapin mo siya. So, we must find the balance in between. So, how do we do Yeah. that? So, in financial perspective, we need to do our budgeting correctly. So, we need to set aside something na sinasabi nga nila, self-care jar or self-care budget so that when we get something out of it, it's guilt-free. Yes, Hindi siya, hindi siya pang gasolina. Pangkape ko siya. Ganon. So, and at the same time, kapag ni-remove mo kasi siya, you don't feel rewarded You don't feel, parang iniisip na lang ng utak mo, trabaho na lang ako ng trabaho. Oo nga, parang puro parusa. Puro na lang ako parusa. Yes, puro na lang ako pagod. Nagtatrabaho na lang para magbayad ng bill. So, sometimes we need to reward ourselves a little bit. So, di naman natin siya pwedeng ialis lang ng basta-basta. But we must also be aware na eto bang expense na to, over the budget na ba siya, beyond my means, or within my budget limits lang siya. Para sagutin yan, tanungin natin si Jazz. Jazz, budget pa ba? I'm looking away kasi I'm like, oh.
My morning coffee is my small joy. I can't give it up. Sorry. I'll walk na lang. Thank you. Yeah, kabayo na lang. Oo, magkakabayo na lang. Diba? That's also another way of tackling it or of attacking the issue, diba? Parang mag-sacrifice kayo in other areas na pwede. Actually, it's true because I know that buying my coffee is something that is a small joy, is a small treat for myself. So I actually include it in my budget. Like I always make space for it. And also, meron din other benefit yan. When you treat yourself first in the morning, when you treat yourself, sanay kasi tayo ng bills muna and then Minsan, reward oo, later. totoo. Ang actually na dapat talaga is you reward yourself first because your mind thinks doon nag-expand yung psychological. This is not within the topic, but since we're here, let's discuss about it. So, when we reward ourselves, it expands our psychological wallet. So, when we experience something that is so nice, like for example, having a nice coffee, so yung utak natin, ay, ang ganda na experience na to. How can I do it more? So, by asking yourself, how can I do it more? How can I earn more? So, it's not always pagtitipid. Totoo. Sometimes, it becomes more productive, I diba? love that. Pero wag niyong ika-borrow ng pera sa iba, ha? Yes. Baka over na over naman yun. Yes. Yun naman yung boundaries about it. No? Interesting. So, Psychological another thing wallet. to look at it Tama. naman po. It's para siyang inspirational. Yes. And it's proven. Kapag nag-expand yung psychological wallet mo, napapansin mo sa sarili mo, ay dati hindi ko afford, ang afford ko lang instant coffee. Ngayon afford ko na yung mga ibang high-end na brands. Before diba? Getting up in the world. Oh, yes. Or sometimes, Tall lang, now grande. Until Or dati sa Pilipinas lang, ngayon sa ibang bansa na. Mga ganon. So So, kung hindi dati siya Ariana laging ka. pagtitipid. Sometimes we need to, actually, yun, isa rin naman yun sa mga brighter side ng mga crisis. Tayong mga Pilipino, nakakaisip tayo ng mga side hustles. Small wins. Small, Yes. mga things that we can do for us to earn more. Kasi nga, kung i-eliminate ko to nang i-eliminate, baka ako yung ma-eliminate in the world. Ganon. Ay, grabe siya. Pero do you think, ang pagyakap ng mga Pilipino sa irony na ito ay paraan para makayaan ng mataas na inflation ngayon? Yes. Ginagawa lang yung- natin parang okay lang. Oo. Yes. Ano siya? Coping mechanism natin. Correct. Mga Oo. Pilipino. But again, sabi nga ni Miss Pia, we need to be discerning about it. We need to look at the facts. And dapat hindi tayo naniniwala. Pero yung paggamit natin sa mga ganitong or pagtalakay natin sa mga ganitong arguments, it actually opens our mind. What are the things that we can do kung wala namang ginagawa yung mga taong accountable? Totoo yan. Tama. I love that. But again, we don't remove the accountability. Let's not. Yes. No. But we must do our part to survive this crisis. Yes. Oo. Kaya, and leave the resiliency out of it. Yes. Diba? It's time to work. It's time to be accountable. It's time to be transparent. Yes. Diba? And truthful about the situation. Yes. Tama. Maraming salamat, welcome Miss po. Char. That was a great discussion. Para lang sa mga kada natin na hindi pa masyado pang nagagrasp itong fallacy na ito o false equivalence. Parang ano rin yan eh. Halimbawa, sinabi mo, magkapareho yung apple tsaka yung orange dahil pareho silang prutas. Yes. Pero kitang-kita mo naman na hindi sila magkapareho. Hindi sila Exactly. So, ganun lang yun, di ba? Yes. It's Or the same comparing, analogy. pagod ka, tapos pagod ako. Parehas tayong pagod. Pero hindi natin dapat ina-avoid or ini-invalidate what you feel. Because there's a different context in every situation. Exactly. Tama. Yes. Kaya, nako, I'm sure gusto nyo pa ng more from Miss Chari. Kaya, saan po ba kayo pwede makontakt ng ating mga kada? So I create content about these things, discussing about these things. So if you want to follow me, you can follow me at Chari G po, both in all social media platforms. So we talk about psychology, the relevant issues that we're currently experiencing right now. And dapat inform tayo sa lahat ng bagay. Yes. I love that. Thank you, you. Miss Chari. Thank you, Chari. At mga kada, mahalagang tandaan na hindi lahat ng paghahambing ay patas at hindi lahat ng parehong mahal ay pareho na ang bigat ng epekto sa buhay ng isang tao. Ang tunay na diskurso po ay hindi lang tungkol sa kung ano ang mahal, kundi kung ano ang mas may bigat, mas may epekto, at mas dapat unawain.
Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.